Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5. Ito yung talatang kanilang paborito sa mga protestante kapag sila yung nagbabasa ng Biblia at kausap nila Katoliko. Ating basahin ng Exodus chapter 20, 20 tayo, chapter 20, wait lang ha, verse 3 to 5. Ano sabi dito? Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Kadalasan na lang ginagamit yung ang dating Biblia. So ating lipat sa ang dating Biblia. Ano pa kasabi dito? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pagka yan kanilang ginamit, paano ba natin yan sasangkutin? Okay. Una, hindi naman tayo nagkaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Hindi. Yung ating pagkilala kay Kristo, yun ay dahil utos niya yun. Nakilalanin ang kanyang anak. Ibig sabihin, hindi natin nilalabag ang kanyang kautusan. Kasi, ang pagkilala natin sa kanyang anak bilang Diyos dahil may binanggit siya sa Hebreo 1:8. Ating silipin ano sinasabi sa Hebreo 1:8. Sabi niya dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang Diyos sinabihan ng kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. So, napakaliwanag pala na ang Diyos mismo ang kumikilala sa kanyang anak na Diyos. So, kung ang Diyos mismo ang kumikilala sa kanyang anak na Diyos, wala siguro tayong karapatan. Wala tutulan yun, di ba? Wala. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, nalalabag ba natin ang kautosang yan? Ang sagot ay hindi. Hindi natin nalalabag ang kautosang yan. Okay, proceed po tayo sa pag-unawa sa talata. Ating balikan naman ngayon yung sinasabi doon sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 verse 4 naman tayo. Basta ang sabi sa verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Wala tayong ibang ginawang Diyos sa harap niya. Tanong, yun bang mga santo? Yun bang mga santo? Yun ba ay ginawa nating Diyos? Ang sagot, hindi. Actually, si Archie Añedes ang number 1 na tuligsador sa ating pananampalataya. Maraming beses ko na siyang hinamon kung talagang may turo kami na Diyos para sa amin ang mga santo, mga rebulto, ilabas mo ang aming doktrina, aklat katoliko, ang aming katekismo, na sinasabi namin na Diyos namin ang aming mga rebulto, na Diyos namin ang aming mga santo. Ibigay mo. Ano ang sagot niya, Archianides? Wala sa libro nyo. Wala sa libro nyo. Yon ay nasa Biblia. Okay. Sundan naman natin. Saang talata sa Biblia na ang mga rebulto ng mga santo
na nasa simbahang Katoliko ay kinikilala naming Diyos. Wala sa aklat namin, sabi mo sa Biblia. O sige, ibigay mo ang talata sa Biblia. Ang kukunin, Habakuk. ang kukunin, Habakuk. Bakit? Sa panahon ba ng Habakuk, mayroon na ba Romano Katoliko? Wala pa. Anong sagot ni Archimedes? Meron na. Mga pagano. Hoy, I think you are barking at the wrong tree. Ang tanong ko, Katoliko. Sa aklat namin. Kasi sabi mo, nagturo kami. Sa aklat namin. Asa na? Wala kami pakita. Sabi mo, Biblia. Sundan sa Biblia. Nasaan ang sagot? Sabi naman, Habakuk. Sa Habakuk, may Katoliko na ba? Sabi niya, meron mga pagano. Sa madaling salita, hindi nasagot yung ating katanungan. Walang ebidensya sa mga paratang na ibinabato sa atin. Atin mo nang i-greet yung mga nanood sa atin sa Facebook, no? Si Linda Camillo, good morning, Bro Jando. God bless you always, watching from Davao City. Si Milagros Baredo Magno, watching from Toronto, Canada. Good morning. Good morning, Brother JD, God bless. Seremundo Paradero Dario, good morning, Brother Jando, watching here in Alcantara, Cebu. And Milagros Berando Magno, ang alam lang yata ni Archimedes ay Exodus 20. Okay, pusin tayo ha. Ito yan. Sa mga atakidor talaga. Sa mga atakidor o yung mga nagre-rebelde, mga rebentador. Sa mga rebentador, sa ating pananampalataya na tayo daw ay sumasamba sa rebulto bilang Diyos, o ilabas nyo yan. Sa mga gusto makapanood sa aking mga screen na pinapakita, ito ay nasa YouTube lang. Basta umaga, 6 a.m. Every morning ko itong gagawin at ikatlong umaga na ito. Every 6 in the morning, meron akong live sa YouTube channel ko, sa Bro Jando Alabado TV. At sa mga gusto makita sa aking screen, sa cellphone kasi nakita ako lang at saka yung background ko. Ito. Hindi nyo makikita yung mga talata ng Biblia, mga reference na papakita ko. Saan nyo makikita yon? Sa YouTube channel ko, sa Bro Jando Alabado TV. Okay, so tuloy tayo. Ngayon, ito naman tayo ngayon sa verse 4. Okay, verse 4 naman tayo, no? Ito tayo sa verse 4. Ang dating Biblia, verse 4, sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, para maunawaan natin ito, talatang ito, sino ba ang kausap dito? Huwag kang gagawa. Sino bang kausap dito? Ang kausap dito, nasa verse 2. Ayon sa verse 2, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. So, ang kausap dito pala, yung inilabas sa Ehipto, yung naalipin sa Ehipto. Inilabas sila sapagkat sila'y naalipin sa Ehipto. Sila ang kausap rito. Ngayon, kung ating babay sa verse 4, silang sinabihan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ano kaya ang tinutukoy na larawang inanyuan dito? Ito ba yung larawang inanyuan na kanilang nakikita sa Ehipto nung sila ay naalipin pa? O yung larawan sa simbahang Katoliko na hindi po nila nasilayan kahit minsan?
Ang sagot dyan ay yung mga larawang inanyuan na kanilang nasasaksihan sa Ehipto kung saan sila inalipin. Ano yung mga larawang inanyuan na yon? Yon ay ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosa ng mga Ehipsyo. Halimbawa, palagay na lang natin, meron ba akong mga imahe dito ng ng mga, double check ko lang muna, meron ba ako itong imahe dito ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt? Egyptian gods, wait lang Egyptian gods. Double check ko lang. Ito. Ano yung Egyptian gods dito? O ba't may napunta ditong katawa? Halimbawa, ito si Anubis. Tingnan niyo si Anubis ha. Isa to sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipsyo, sa Egyptian, kung saan mukhang kamukha niya si Lord Biros ha. Kamukha niya si Biros. Kilala niyo si Biros? Yung nasa Dragon Ball? yung sa Dragon Ball, yung the God of Destruction. Kamukha niya si Anubis. Ano ba naman to? Kamukha talaga sila ni Biros, Wait lang, at mo next. Ayan. Talagang kamukha si Biros. Sino pa rito? Ito, ayan, tingnan nyo. Ito yung mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipsyo. Ang katawan ay babae, ang ulo ay cheetah. Ayan. Atin mo na palakihin to para makita ninyo, no? Yung mas klaro. Ayan, Ay, hindi pala cheetah to. Tigre pala to. Tigre. Ay, hindi tigre to eh. Ito ay parang simingkay. Parang simingkay. O sa mga gusto makita na aking pinapakita sa screen, doon lang po kayo sa YouTube channel natin, sa Bro Jando Alabado TV. Doon po nakikita sa screen yung aking mga pinapakita rito sa live. Yan. So, isa ito sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Ang ulo ay mukha ni Miming. Ang katawan ay katawan ng isang model. Katawan ng isang model. Sino pa? Isa pa ito. Talagang babae na kaya ito yung nasa Sphinx nila. Ang babae na ano to sa ulo ito, building blocks. Yan. Meron siyang pakpak. Babae na meron siyang pakpak. Malamang nakakalipad siguro ito sa kanilang unawa. Sino pa? Ito. Lalaki naman. Lalaki na may nyak. Ulo ng agila. Nya. Totoo ba yan? Meron bang ganyang mga Diyos? Wala. Ito pa, isa pa ito. Isang lalaki ba ito, babae? Lalaki na may ulo ng lawin. Na may ulo ng lawin. Sino pa? Ito, may pakpak dito, may pakpak, babae na Medusa. Medusa to eh. Medusa. Kilala nyo si Medusa? Hindi nyo kilala si Medusa? Si Medusa yan eh. Naku, naman nga sa studio ko, napupulo ako ng tubig dito. Ayan. So, yan ay babaeng ahas, no? Meron pa. Naku, tikbalang! Tikbalang. Ang katawan ay tao, ang ulo kabayo. Yan yung mga rebulto
na nakikita ng mga Israelita nung sila ay nasa pagkaalipin sa Ehipto. E anong sabihin ng Panginoon sa kanila? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan para sa iyo ng ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano mga titukoy niyan? Yun yung mga rebulto ng mga hayop. Hayop. Ating basahin yan sa The Living Bible para mas lalong maunawaan. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. No images of birds, no images of animals, birds, or fish. So, hindi pala siya imahe ng mga santo. Ngayon, bakit ipinapahid ng mga Protestante ang ating mga rebulto sa talatang ito? Yan ay isang palatandaan na hindi nila nauunawaan ang naturang talata. Ba't nila i-a-apply ang isang realidad sa panahon na hindi pa ito nag-i-exist? Ha? Hindi pa ito nag-i-exist. Kaya bini-apply yun. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa Exodo chapter 20 verse 5. Balik tayo sa ang dating Biblia. Anong sabi dito? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So sa madaling salita, huwag kayong yuyuko sa kanila. Sinong sila? Huwag yung yuyukuran sila, yung mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan na kanilang nasaksihan doon sa Ehipto. Hindi ang larawan ng mga nasa Katoliko. Paano yuyukuran ng mga Israelita, ng mga Israelitang yon, ang mga larawan sa Katoliko? Wala pa nga simbahang Katoliko noon. Kaya nga sabi, huwag mong yuyukuran sila kasi meron ng mga yumuko doon. Gets nyo? Huwag nyo yuyukuran sila kasi meron ng yumuyuko doon. At dahil meron ng yumuyuko doon, sigurado ako 100%, kahit pa 200%, walang imahe ng Katoliko doon. Pero bakit ikinakapit nila sa ating mga rebulto? Yan ay palatandaan na mga Protestanteng yan ay walang alam sa Biblia. Kung may Protestante magreklamo, pwede kayo mag-video call sa akin. Mag-comment kayo. Hingi kayo ng ng Zoom link at makakapasok kayo. It's either video call kayo sa akin sa Facebook account ko na Brad Jando Alabado, or mag-comment kayo, humingi kayo ng Zoom link at bigyan ko kayo. Makakapasok kayo. Okay? So, paano ba sagutin yan? Ganoon ang pagsagot sa Exodus 20 verse 3 to 5. Walang kinalaman yan sa rebulto ng mga Katoliko. Okay, so basa muna ako ng comment dito muna. Basa tayo ng comment ng mga nanonood sa atin sa live, no? Okay, dito tayo ngayon kay TC Vlog TV. Sabi ni TC Vlog TV, good morning bro JD, watching from Sampaloc, Manila. Sigurado ako naiintindihan ako doon. Sigurado ako naiintindihan ako doon. Bakit? Straight to the point to eh. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. On the spot. Sabi niya dito, watching, maayong buntag sa tanan. Kabalong din yung Bisaya, guys. Kabalong din yung Bisaya. Tingon diri, sabi naman dito ni Rocky Garcia, murag anime bro.
Parang anime daw, parang anime. Okay, parang anime. Oh, ah, talagang parang anime. Ang galing na pagkaka-design. Kaso nga lang, they are not real. They are not real. Huwag kayo maniwala doon. Kasi kasinungalingan ngayon. Huwag kayo maniwala doon. Sinungalingan nga lang yun eh. O ngayon, doon sa kabila naman tayong sumilip. Tingnan natin dito ha. Sabi naman dito, sa aking live sa Facebook, ang nakikita, mukha ko lang at ang aking background na green. Pero wala sa nakikita talata o mga reference. Okay. Para sa mga gusto makita ng aking pinapakita sa screen, gaya ng mga talata at references, doon kayo sa YouTube channel ko. Ulitin ko ha, ang YouTube channel ko ay Bro Jando Alabado TV. Bro Jando Alabado TV. O di kaya i-search nyo yung sa YouTube yung Jando Alabado at lalabas na doon yung aking channel. Jando Alabado. Yung correct spelling ba? Yung spelling nung Facebook ko na na-hack. Diba? Yung Facebook page ko na na-hack. The same spelling lang doon. Yun ang gamitin nyo. Makikita nyo yung live ko sa YouTube. Nandoon yung mga screen na pinapakita ko. Okay. Sabi naman dito ni Gomer Lahinaw. Good morning bro. Watching from Gingoog City. LC Clavido Regale Bacos. Good morning brother from Oroqueta City. Uy, Oroqueta, silingan ta. Silingan tayo. Silingan. Oh, taga-Usamis naman ko. Taga-Usamis. Okay, Crisanto Lugatiman. Good morning brother Jando. Watching from Bais City. Negros Oriental. Okay, sabi naman dito ni Kogel Garcia. Good morning brother Jando. Renato Esteliore, good morning bro JD, watching from Cabanatuan City. Rod Soliar Edoria, magandang umaga bro Jando. Ariel Balahadia Guevara Jr. talo ka ata sa INC. Hindi ako matatalo ng INC. Kung ang INC puro lihis. Halimbawa, ako'y nagpakita ng ebidensya. Ako'y nagpakita ng ebidensya na yung palang Babylonian nakasulat sa unang Pedro 5:13 is only a code name for Rome. A code name for Rome. Hindi siya literal na Babylonia. Bakit? Wala namang record na si Apostol Pedro nakarating sa Mesopotamia. Wala. Actually, kung i-research ninyo saan siya pinatay ni Emperador Nero sa Roma. Sa Roma siya pinatay. So, napakaliwanag. Ngayon, ang ginagawa ng aking katunggali, yan bang yan ba yung nasa Greek? Oh, nung dinala ko siya sa Greek, panay iwas. Di ba? Sabi ko, yung nakalagay sa Greek at yung binabasa mo kasi, translation lang yan. Translation na ginagawa ng mga Tyndalian, ng mga protestante kasi Tyndale Publishing yon. O yan ay ano tawag dito? Yan ay translation lang, paraphrase translation. Ano yung paraphrase? Gumagamit ng ibang words na hindi ginagamit ng author para ang intention mas lalong ipaliwanag. Ang talata. For example, doon sa Contemporary English Version, Philippians chapter 2 verse 6. Ano nakalagay doon? Christ was truly God. Nakalagay doon? Christ was truly God. Tama ba 'yon? Tama 'yun. Ayaw tanggapin ng mga igling. Tanggapin. So tama 'yun. Christ was truly God. Tama 'yun, tama. Oh. Yung sa John 1:1, supposedly in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa ibang translation, and God was the Word. Oh, and God was the Word. Ngayon, sa Paraphrase Bible, nakalagay doon, in before anything else existed, there was Christ with God.
He's always been alive and is himself God. Ngayon, tama ba yon? Tama pa rin yun. Bakit? Pinaklaro lang niya kung sino yung word na tinutukoy doon sa John chapter 1 verse 1. Though gumamit siya ng ibang words, pero ang intention nun is to express the real meaning of the term word in John chapter 1 verse 1. So hindi yan tumutukoy doon sa word na nasa Matthew 4, anumang word na lumalabas sa bibig ng ang tayo ay nabubuhay hindi lamang sa pagkain kundi sa bawat word na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung word na ginagamit doon, hindi yun refer doon sa word na ginagamit sa John chapter 1 verse 1. Ganyan ang mag-aral ng Biblia. Ganyan ang mag-aral ng Biblia. So wala akong nakita na matatalo niya ako. Tinanong ko siya kung hindi yan Rome. Saan yan? Sabi niya, dahil siya. Hindi nasasagot yan. Pero at the end, mukha yata tinamaan yata ng pagkahiya yun. Nagbigay ng sagot, Jerusalem. Okay, Jerusalem. Saan sa Jerusalem saan sa Biblia mababasa na ang 1 Peter ay isinulat sa Jerusalem? Ang layo ng sagot ng INC. Ang layo ng sagot ng INC. Kaya Ariel Balahadia Guevara Jr., huwag kang bulag-bulagan. Kalahin mo, nakalagay doon sa Greek, Kaitheos en Hologos. Ano yung isa-isa mo tasin yung Kaitheos en Hologos? Ano yun? Sabi niya, and God word. Ay, God word. Merong enho. Sabi niya, i-drop mo na lang yung inho. Ano i-drop? Ba't ko dadayain ang Bible? Ano yung enho? Enho, was the. Kaitheos en Hologos. At Diyos ay ang salita. At Diyos ay ang salita. Ay, sabi sa inyong translation, magandang balita Biblia, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Bakit tatakbo sa amin muna translation? Tama ang translation natin. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Tama naman yun. Dito tayo muna sa Greek mo tayo. At yung isa muna, Kaitheos en Hologos. Paano i-translate one word by word? Kaitheos en Hologos. Hinahirapan yung INC. Panay iwas ang INC. Yeah, I don't believe na natatalo niya ako, Ariel Balahadia Guevara. Kapag ganyan ka humatol sa isang talakayan, hindi ka makakaunawa. Bakit? Pabor ka na, hindi mo naman inuunawan talakayan eh. Oh. Paano ba nagigiba ang in terms of talakayan, in terms of dialogo, paano ba nagigiba ang argumentador? Magigiba mo yan by proving na mali ang ginagamit niya dahil eto ang tamang sagot. Yan. Hindi ko ha? Magigiba mo lang ang argumentador na yan kung sasabihin mong mali yan sapagkat ito ang tamang sagot. Pero kung wala kang binibigay, sabihin ko na ang cellphone na ito ay kulay itim. Sabihin ko, ang cellphone na ito ay kulay itim. Liwanag naman dyan, no? Ang cellphone na ito ay kulay itim. Nireklamo ka, hindi yan itim. Hindi itim yan. Ako, hindi itim ito. Anong kulay ito? Ay, ang alam mo, yung itim, yun ay kabaliktaran siya ng puti. Oh. At saka, yung itim, alam mo yung itim, hindi siya asol. Oh, hindi siya asol. At hindi rin siya dilaw. Kaya, tutol ako dyan. O sige, tutol, ano nga kulay ito? Alam mo kapatid, hindi ko kasi role kasi magpatunay. Negative lang ako eh.
Hindi mo ginigiba yung claim ko. Boss, sabihin ko naman, itong mini box ko na ito ay kulay pula. Reklamo ka, hindi pula yan. Eh, anong kulay ito? Bumalay ko, basta ang alam ko, hindi pula yan. Hindi mo ginigiba yung claim ko. Pula nga ito. Wala ka sagot eh. Hindi pula ito. Hindi nga pula yan. Hindi nga pula ito. Ano ito? Sabihin ka agad, objection moderator, negative lang ako rito. Hindi ko lang magpatunay, moderator, negative lang ako rito. Kasi pag nagpatunay ako, affirmative na ako. Mali. Napakamaling unawa yan. Paano magigiba ang sinabi ko na pula ito kung hindi mo ibibigay ang tamang sagot? O sige, sasagot na ako. Ano yun? Yan ay kulay dilaw. Okay, dilaw. So, patunayan mo na ito ay kulay dilaw. Wala kang patunay. Ay, naghanap pa na ebidensya. Yung ginawa niya nung INC nung isang araw, tanong ko siya, kung hindi sa Roma isinulat ang unang Pedro, saan? Sumagot siya, Jerusalem. Hindi ka basta bibigay ng sagot lang. Patunayan mo sa Jerusalem nga, may naibigay ba? Wala. So, hindi nyo magigiba ang aking claim kung hindi nyo talaga tatapatan ng tamang sagot. Ganyan yan, Ariel Balahadia, Guevara. Ayan, ganyan yan ha. Pero pasensya ka na, kung kasama mo yung INC na yon, kung kasama mo yun, nakuba siya. Panay iiwas panay lihis Panay iwas, panay lihis. Pati ba naman patatanong ko, babaguhin pa. Kaya huwag kayo makakalimot na ako ay gumagamit ng headset at naririnig ko bawat hininga ninyo. Kung ang bawat hininga ninyo naririnig ko, mas lalo ko naririnig ang bawat salita ninyo, malakas man o mahina, mabilis man o mabagal. Naririnig ko yan. Kaya hindi nyo ako maluloko kapag suot ko na ang headset ko. Okay. Sabi naman dito dito naman sa YouTube naman tayo. Okay. Sabi naman dito sa YouTube is from, Okay. Dito sa YouTube naman tayo. Sabi ng mga demonyo sa protestante during exorcism, sabi ni Rola ni Nicola Alore Yunare, all mine and I am your master. Even you are for Jesus. I help you make your song and book. Okay. So, yung mga ganyan, during exorcism, ang ano dyan is huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng demonyo maliban na lang kung ang exorcist ang nagtatanong sa kanya, exorcist. Andito kasi yan Kapag exorcist ang nagtatanong, binded ang demonyo magsabi ng totoo. Binded siya. Pero, yung sinasabing, I help you, merong nangyari doon sa Talibon. Yung isang paralan sinaniban ng mga masasamang espiritu. Nagpunta doon yung mga protestante. Sila nauna doon, Nauna sila doon, nagpatugtog sila ng mga religious songs nila. Ay, natuwa ang mga poses. Yan. Gusto ko yung kantang yan. Natuwa ang mga poses. Sila. Tapos dumating yung mga pastor. Ito yung mga kasamahan namin. Tapos yung isang pastoran, tapang-tapang. In the name of Jesus, I cast you out. Sinampal. Pagkasampal, pak! Ano ganyan yung pastora? Uy! Kasamahan mo ko, ano ka ba? Nung dumating yung mga madre, madalang rosaryo, nagpatugtog ng Salve Regina, ang sakit sa kanilang tenga. Patahimikin yan! Patahimikin yan! Kaya nga sa amin dito, kapag may nagkandak na exorcism at nag-react na,
pinapatugtugan ng Salve Regina. Grabe ang sigaw talaga, abot dito. Oh. Yung mga religious songs gaya ng mga kinakanta ng mga Hillsong, yung mga Hillsong, yung mga yung mga kinakanta nila, ay nako, hindi tumatalab sa demonyo yun. Hindi tumatalab sa demonyo yun. Yung sinasabi mo dito, ang sinasabi dito ng mga demonyo sa protestante, ito totoo yung mga sinasabi nila na ano pala, yung sa protestante pala ito, no? I help you make your song and book. So tutulungan ng mga demonyo yung mga protestante gumawa ng kanilang mga songs and book. Tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa nila. Actually, talaga nangyari talaga doon sa Talibon. Nagpatugtog ng religious song yung mga protestante doon. Talagang hindi. Natuwa pa yung mga poses. That's reality. Hala nga, may pagsisinungaling ko yan. It's reality. Sino nag-report sa amin? Yung mga taga doon sa Isis of Talibon na exorcism ministry. Nag-report sa amin. Tumawa lang. Yung may pastora na nag-attempt na deliverance siya, sinampal. Sinabi, wala kang hiya. Kasamahan kita, ba't mo ko palalasin? Kasama tayo. Yun. And dumating yung mga madre, nag-aad sila kasi nagpatugtog ng Salve Regina. And dumating yung mga exorcist sa Talibon na agapan na wala yung mga kaluluwa na mga espiritu nang gumagambala sa kanila na wala lahat yon. Okay. Ito naman tayo kay good morning bro Jando, watching from Dasmariñas City, Cavite. Paano ito basahin? All my life. Good morning bro Jando and everyone and everybody, every life. Hehehe. Galing Hindi ko naisip to Drigos, good morning bro JD. Di mananalo yung sulpot na iglesia ni Manalo. Incomplete ang aral niyan Kalahin mo? Napakaliwanag na. Bro, hindi ko pa tinatanong kung paano namin yan tinanslate. Ang tanong ko sa'yo, i-translate mo nga ito kung kaya mo. Ano ba sa word for word translation itong kay Theos and Hologos? Ito muna, maya ka na dyan sa translation namin. Ano ginagawa na ngayon ito sinasabi sa inyong aklat ninyo ito. Bro, tigil na lang tayo, walang patutungan na pag-uusapang ito. Tigil na lang tayo. Siya, bakit? Takot ka? Hindi na ang takot. Naiintindihan ko yung ginagawa mo, naiintindihan ko na yun Ang sabi ko sa'yo, isalin mo nga to word for word itong nasa Greek na kay Theos and Hologos. Di niya ako maluloko doon. Bakit? Meron siyang translation sa baba Ano yung translation sa baba? And God was the Word. Translation at saka Greek, yung pinakita ko sa kanya is Greek interlinear. Nakikita naman yun sa live, diba? Nung nakita ko yon kay Theos and Hologos. Sa baba niya may translation, and God was the Word. I-translate niya yung and God was the Word. Huwag sabihin, and the Word was God. Baliktad nauna ang Theos nauna ang Theos. Tapos pag sinali mo, pag salita ka, sasabihin mo, and the Word was God. Nahuli ng Theos. Yung and the Word was God, tama naman yon. Tama pa rin na translation yun, kahit na nabaliktad yung Theos at saka yung Logos. Tama pa rin yun. And the Word was God. The same lang yun And God was the Word, and the Word was God. The same lang yun. Pero ang gusto ko sa kanya kasi gawin, isali niya word for word yung mga nandoon sa pinakita ko na and God was the Word. Ano yung sa Bisaya? Ililihis na lang niya. Iyon na nga. Ito nga sagot ko. Makinig ka. Ito ang sagot ko. Ayon sa libro ninyo, ito ang sagot ko. Ayon sa translation ninyo, wag na.
Hindi ako bobo para hindi makaunawa. Naunawaan ko na siya. Kaya nga ginawa ko, tinigil ko na. Kasi nauunawaan ko siya. Na kahit 1,000,000 ko pang ulitin yan, talagang hindi siya sasagot kasi ang gusto niya doon sa kanyang gustong basahin. Dahil alam niya na kapag sinagot na yon, lalabas sa totoo nga na Diyos nga yung salita na nagkatawang tao. Yun ang purpose doon eh. Yung verbo na nagkatawang tao, tanong ko sa ngayon, ayon dyan, yung verbo ay Diyos. Yung Diyos nagkatawang tao, sino yon? Sabi niya, mali! Maling tanong yan! Maling tanong yan! Maling tanong yan! Ano ka mali doon? At ang verbo ay Diyos. Ano yung verbo na nagkatawang tao? Ang verbo ay Diyos. Kung ganon, sino yung Diyos na nagkatawang tao? Ay, maling tanong yan! Maling tanong yan! Iba naman yun? Oh, inahirapan yung INC. Yeah. Hindi naman tayo mga bobo na hindi nakakaunawa, no? Sabi ni Total Eclipse the Blind, good morning bro, what? Ito talaga din ako magkamil ng basa dito, talaga Total Eclipse the Blind talaga to. Nakaraan kasi Total Eclipse of the Heart, yun nabanggit to eh. Good morning bro, watching from Davao City. Sabi naman ni Arian Faye Official Church, channel, first. Good morning bro Jando, salamat sa pagsangyaw sa maing balita. To God be the glory. To God be the glory. Ako'y makasalanang tao. Hindi ako perpekto. Minsan, gusto kong gumawa ng tama, pero mali ang nagagawa ko. Pero pagdating sa preaching na ganito, at maraming nakumbinsi, I will give all the honors to God. Hindi sa akin. Kung naging kilala man ako, o naging sabihin sikat man ako, hindi dahil lagi niyo ako nakikita. Pero kung anumang kaluwalhatian na meron ang programang ito, o ang punto por punto, lahat ng kaluwalhatiang yon, iniaalay namin yun sa Diyos. Sa Diyos lahat ng kaluwalhatian. Kilala niyo ako, yun ay dahil sa ako yung nandito, kami yung mga nandito, pero ang kaluwalhatian lahat ay sa Diyos. Kaya nga kahit na anong gawin, kahit na sabihin natin makasalanan ako, kahit sabihin natin na hindi ako perpekto, pagdating sa pangangaral, sinisikap ko, totoo lahat ang sasabihin ko. Totoo lahat. At hindi kasinungalingan. Totoo lahat. Kaya nga pag ako naghamon ng isang talakayan, sinisigurado ko talaga na yung tema ko hindi magigiba ng kalaban. Kahit pa kumamit siya ng fallacy of equivocation, fallacy of argument from silence, fallacy of false dilemma, fallacy of non sequitur, fallacy of false equivalence, kahit naggamitin pa niya lahat ng mga fallacy alam niya, hindi niya magigiba ang tema na ipipresenta ko. Hindi niya magigiba yan. Naalala ko tuloy yung kay Jerwin dati. Feeling niya nakapabulo siya doon. Sabi niya kasi, pag sinabi ko kasi na Mary is the mother of God, dahil sinabi si Elizabeth, dinalo siya ng mother ng kanyang Lord. Yung Lord na tutukoy doon, si Jesus Christ yon. Yung Lord doon. Jesus Christ naman, dual nature. May pagka-Diyos, may pagka-tao. Ba't meron siyang nature ng pagka-Diyos? Sapagkat siya ay Diyos. Walang tao na magkakaroon ng nature ng pagka-Diyos kung hindi siya Diyos. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Colosas 2:9, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi pwedeng tirhan ang ordinaryong tao ng pagka-Diyos kung wala siya, kung hindi siya Diyos.
Si Kristo nakakabasa ng puso ng tao. Sinong taong kayang gumawa niyan? Sinong tao ang may kayang gumawa niyan? Nababasa niya ang puso ng kanyang kapwa-tao. Sinong taong may kayang gawin yan? Si Kristo, ginawa ni Kristo eh. Ang Diyos lang ang nakakabasa sa puso ng tao. Kaya nature ng Diyos na basahin ang puso ng tao. Oh, nature ba yan ng tao? Hindi nature ng tao yan. Nature yan ng Diyos. Nagagawa ni Kristo. Kahit siya ay nasaan yung tao, nagagawa niya. Bakit? Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Liwanag nun. Oh. Tapos mga INC, para paniwalaan si Manalo, nire-reject si Kristo. Tanyo? Ay, nako, ewan ko na lang sa kanila. Okay, sabi naman ito ni Cograve. Good morning, Bro Jando, watching from England. No skip ads. Thank you, thank you. Alam niyo, sa totoo lang, may mga panahon na talaga yung ating mga viewers na babagutan na sa ads dahil supot-supot yung mga ads, ano? Pero sa totoo lang, natutulungan nyo ang aming ministry by not skipping the ads. Pero yun namang ads na sobrang haba, halimbawa ads na umaabot ng 20 minutes, ay skip nyo na lang yon. Yung mga ads na umaabot ng 20 minutes, meron ganyan mga ads eh. Meron ang ads umaabot ng 40 minutos. Alam mo, meron palang ganun mga ads palang YouTube na umaabot ng 40 minutos. Kung ganun, i-skip nyo na lang yun. Yung maabot ng 40 minutos, sobrang haba na yun eh. Okay lang yung mga 5 minutes. 5 minutes. Okay na yun. Pero umaabot ng 30 minutos, 20 minutos, ay sobrang haba na yun. Yung 10, medyo kaya, 8. Pero mahaba na rin yun. Mahaba na nga yung 5 minutes, 10 minutes pa kaya. Yung ganyang magkakahaba, mga 20 minutes, mga 30, 40, skip nyo na lang po yan. Skip nyo na lang po yan. Pero yung mga maikli lang, mga 1 minute lang, 2 minutes, 3 minutes, huwag nyo na lang i-skip kasi nakakatulong kayo sa amin. Makita nyo naman yan eh. Kapag lumabas yung ads, merong timer yan kung kailan matatapos. May timer yung kailan matatapos. Kung umabot ng 20, 30, 40, i-skip nyo na lang. Kasi annoyed na yun, very annoying na yun. Sa mga viewers natin, baka mawalan ng gana ituloy yung video. Okay? So, yun na lang po. Pero kung mga 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, okay lang po yun. Huwag nyo lang pong i-skip kasi tutulungan yung ministry namin. Okay, tanong tayo ngayon sa si Jose, sana yun? Nawala. Jose Atahar. Sa John 1, sabi ng iglot, di daw si Kristo ang binabanggit. Kung si Kristo daw yun, dapat ang sinabi daw ay He was God. Si Kristo nga binabanggit doon. Basta, tinan ninyo ha. Pakita natin na kung hindi ba si Kristo binabanggit doon ha. Napakaliwanag ng sinasabi sa The Living Bible eh. Tinan ninyo. John chapter 1 verse 1. Yan, tinan nyo, hindi ba si Kristo yan? Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And is himself God. Oh, he was God. The same lang yan. Kung si Kristo daw, dapat sinabi, He was God. Ano yan? He has always been alive and is himself God. Napakaliwanag naman yan, oh. Tapos hindi maintindihan ng mga, anong tawag nyo? Iglot? Hindi na maintindihan. Grabe naman yan. Aliwaliwanag naman ng pagkakasabi. Hindi maintindihan. Oh, come on. Grabe. Hindi maintindihan o ayaw lang talaga intindihin. Yun ang ano lang yun. Baka kako ayaw intindihin. Okay lang ha. So, basa pa ako ng comment dito. Sabi niya dito is, ano yun?
TC Vlog TV. Marami akong natutunan sa inyo, bro, lalo na sa PVP. May isang grupo kasi dito, katok ng katok. Tuwing Sabado ng umaga, noong binilisan ko mga JW pala. Mga JW, dati sa amin, katok ng katok, pinapapasok ko. Pag tinanong ko na patungkol doon sa kanilang annual celebration ng Lord's Supper, hindi na, aalis na. Sabi na, Brad, babay na ako, Brad, kasi meron pa kami ibang lakad, yun. Next time na lang pagbalik ko. Ang nangyari, hindi na babalik yun. Gusto nyo malaman kung bakit hindi na babalik yun sa tanong na yon? Kasi sa kanilang annual celebration kasi ng Lord's Supper, walang isa man sa kanila ang kakain nung bread. Nung bread, na para sa kanila ay simbolo lang ng katawan ni Kristo, walang isa man sa kanila ang kakain doon. Bakit? Kasi ang kanilang unawa, ang pwedeng kumain noon, yun lamang nabibilang sa 144,000 na makakapunta sa langit. Kung alam nila hindi sila kasali doon, sila kakain nun. Tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang kakain lang nung bread sa Last Supper ay yun lamang nabibilang sa 144,000 na pupunta sa langit? Walang maibigay na talata. Walang maibigay. Kaya pag yan ang tinanong ko sa kanila, wala. Pulasan na kagad ng mga yan. Pulasan na kagad. Sabi na kagad na, bro, meron kaming lakad, bro. Siguro, by next time, babalik kami rito. At yan, pag-aralan natin. Sige, balik kayo ha. Hintayin ko ha, kasi yan ang gusto ko itanong sa inyo. Believe me or not, hindi na babalik yan. Hindi na babalik yan. Talagang iiwas yung mga JW na yan. Tanong tayo ngayon kay Arian, nung sinabi ko na ang tunay na iglesia ay ang nagmula sa Jerusalem at hindi sa Amerika, mula noon, hindi na bumalik. Tama ba ang sinabi ko, Bro JD? Tama yun. Ito kasi yan ang paborito ng mga JW, yung tinatanggap sila. Tao po, ano yun? Pwede ba kami mag-share ng salita ng Panginoon? Pasok kayo, maganda yung pag-usapan. Yun ang kanilang gusto. Kasi mabibilog nila yung ulo. Pero yung mga tumatanggi na kagad, pasensya ka na, may ginagawa kami rito. Saglit lang. Talaga hindi pwede, may ginagawa ito. Sige. Next time na lang ulit. Ganon. Ayaw nila yung ganon. Di kaya sabihin lang ngayon, brother, mag-ano kayo ng magandang balita? Magandang balita. CFD ako. Payag ka tanungin kita? Di napapasok yan. Di napapasok yan. CFD ako, bro. Payag ka tanungin kita ng maraming tanong patungkol sa pinagtuturo mo. Hindi napapasok yan. Takot na yan. Basta CFD sasabihin mo. Hindi ka sa pintuan nyo, may naglalakad ng mga saksi ni Jehovah, papasok. Ilagay mo yung yung certificate ng CFD mo sa pinto mo. Pagkatok niyan, CFD. CFD. Move. Next. Ganun sila. Lipat sila ng ibang bahay. Kasi pagkatok lang, nandun sa harapan yung certificate mo nakabitin, CFD Catholic Defender. Doon tayo sa kabila. Kaya di ako naglalagay ng certificate sa pinto. At ako'y nagmamaang-maangan. Sila yung pinapapasok ko. Ang gusto ko niya kasi, pag ako nagtanong sa'yo, sabihin ko sa kanila, tatanong ako, iiwas sila. Teka, baka umiwas tanong ko na yan. Bakit? Tinanggap kita. Pinakinggan ko ang pangangaral mo. Nag-take note ako rito. Natuwa ka, nag-take note ako rito. At pag tinanong kita rito, sumagot ka. Huwag kang umiwas kasi hindi kita iniwasan. Sagot! Ang kaso, sa akin kasi, ayaw ko silang palabasin hanggat hindi sinasagot ang aking tanong. Kaya ako yung nagpupumilit na wag mo na kayong umalis. Sila kasi, Brad, may lakad pa kami, Brad. May lakad pa kami, Brad. Next time na lang uli, Brad. Ano yung ginagawa nila? Takot sila, takot. Sobra takot. Okay, ano naman tayo ngayon sa kay Arian Faye official channel first. Sabi niya, ha,
term ni Glenn Alado yan, bro. Objection, moderator. Yan na nga. Kahit sino naman pwede mo sabi ng objection moderator. Kahit nang ako nga, objection moderator. Ang problema sa akin kasi, ang tawag na sa akin, Mr. Fallacy. Kasi, yung kanilang mga fallacious arguments, binubuking ko. Objection moderator, fallacy po yan. Okay. Dahil kay Roland, totoo yan bro, exorcism ni Nicole Obrey, kaya millions ang nag-convert that time. Natakot lahat, ang song pala at book, demonyo pala ang tumulong sa kanila. Sa born again, sa mga songs ng born again, ang kaya ng mga kinakanta ng mga Hillsong, malamang. Kasi talagang yan dito sa Talibon nataka kami ba't sinabi religious song din yun eh. Religious song din yun. Bakit ganun? Hindi ko alam. Hindi ko alam ba't ganun. Pero ang alam ko, masakit sa tenga ng mga possess ang Salve Regina. Patutugin yung Salve Regina pag may possess. Tignan nyo anong reaction yan. Halimbawa, may na-possess sa inyo. Bahay nyo, patutugin nyo sa stereo yung Salve Regina, mas lalong sisigaw yan. Salve Regina, naku, masakit sa tenga nila yan. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dolcedo, Spes Nostra Salve, tigil yan, Ate clamamos, ganyan sila. Lagi nang nangyayari nito kapag may exorcism lang tutok yung Salve Regina. Masigit sa tenga ng Salve Regina. Okay, tayo si Noy Lacson. Good morning bro GD. Kanano mo si Ping Lacson? Okay, si Roland yan din sabi ng demonyo sa kanila yung prayer cause no pain. Arian Faye official channel first. Tanong ko lang bro Jando, pinatanggal ko occult materials na ginagamit ng parents ko. Habak, saan ba ang tamang lagayan nito? Itatapon ba kaagad? No. Ang kailangan mong gawin, i-break mo na yan. I-break mo na ang kanyang seals and consecrations. Kailangan magkaroon ka ng aklat ni Father Sikia na Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Ito yung title ng aklat. Catholic Handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Francisco Sikia. Kailangan mo ito. Pag may ganyan, i-dispose mo, kailangan mo ito. Anong gagawin mo? Kuha ka ng yung balde na gawa sa lata, hindi nasusunog. Pwede mong gawin yun. Or ilibing mo na lang or sunugin mo. Pero before mo gagawin yan, kailangan ka munang mag-protection prayer. Protection prayer, yun ay nasa page protection prayer natin. Page 62. Page 62. This prayer is recommended to be prayed. Ate pakita sa screen. Para mas maganda kasi ate pakita sa screen. Wait lang ha. Wait lang. Buksan ko muna yung yung aking referensya niyan. Sa mga nanonood sa Facebook na hindi makita ang aking referensya, nasa YouTube ko pinapakita. Ito yung prayer of deliverance. Okay, handbook. Prayers ba to? Ay, hindi. Ito sa handbook. Try natin buksan. Ito. Ayan. Sa mga gusto makakita ng aking mga pinapakita sa screen, nasa YouTube lamang po. I-search nyo lang Bro Jando Alabado TV. Bro Jando Alabado TV, makikita nyo po doon ang pinapakita ko sa screen. Yan This prayer is recommended to be prayed daily for protection against the fallen angels and their human followers. So ito yung pinakaunang i-pray mo. Against the fallen angels. Bakit? Kasi yung mga fallen angel na nakadikit
dyan sa mga habak na yan, mga ting-anting na yan, gaganti yan. Kaya mag-protection ka muna before ka lumabas ng bahay para i-dispose yan. Protection muna. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Yung mention by name, sa isip lang yan ha. Halimbawa, Aida Lorna Fe. Oh. Sa isip lang yan, huwag mong banggitin yung pangalan talaga. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any of the spirit have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dadasalin mo yan. Dadasalin mo yan, nung lumabas ng bahay. Tapos, pag nasa lugar ka na kung saan mo gagawin yung pag-break ng session consecration, ito naman yung dadasalin mo naman. Dear Mama Mary. Ito. Wait lang. Ito. Prayer for protection before a deliverance session. Never forget to pray this prayer since the fallen angels will not simply remain. Will not simply remain passive. Passive when under attack. Kasi na-under attack sila kapag magbe-break ka ng session consecration sa mga habak. Andun sila Ma-under attack sila, talagang gaganti yan. They will search for any openings to put up obstacles as well as to retaliate. Gaganti, retaliate. Ano nga lang nadasalin mo? Dear Mama Mary. Ayan. Eto. Dito kayang gawin ng mga protestante. Allergic sila dito Allergic Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me. All those present now and all those people in our lives whom we cherish. Bakit din Mama Mary? Kasi wherever Mary, there is a Mama Mary, the devil is absent. Sabi dito all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any form of harassment and retaliation from all evil spirits, as I do kasi ikaw lang mag-isip, pero marami kayo, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Yan. Pagkatapos, ano naman pray nyo? Ito naman tayo sa ito. Prayer to break seals in consecrations. Bakit? Kasi pag yung habak, pag yan i-blessing ng mga albularyo, yan ay naglalagay nila ng seals in consecration. Kailangan mo i-break yan using this prayer. Sabi ganito. In the name of Jesus, I break the seal. Ito tingnan nyo I break the seal around you and the consecration upon you. Pero dahil magbe-break ka ng habak, ang words, papalitan mo yung words niya, gagawin mo ganito. In the name of Jesus, I break the seal in consecration upon this occult object. Tignan nyo? In the name of Jesus, I break the seal in consecration upon this occult object. 3 times In the name of Jesus, I break the seals in consecration upon this occult object. Dugtong ka. And I command all spirits associated with the seals in consecrations to go immediately and directly to the foot of the cross. O most Holy Spirit, enter into the empty spaces left by the spirits and fill me with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Yan. Yan ang ipipray mo. Pagkatapos niyan, basta mo i-pray yan, buhusan mo yung occult object ng holy exorcised oil. Then, lagyan mo ng exorcised salt, silaban mo. Sunog yun. Pagkatapos, habang nagliliyab siya, doon ka naman sa cleansing prayer. Huwag kang aalis. Hanggang di mo napipray yung cleansing prayer. Ano yung cleansing prayer? Ito yon. Ito. Cleansing prayer. This prayer is said after the deliverance session.
Cleansing prayers are prayers to God for protection against demonic retaliation after one has entered and won in spiritual combat against the forces of darkness. Huwag kang aalis hanggat hindi mo yan nagagawa. Ano yan? Let's read. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Oh, ito. Asan yung karugtong ito? Ito pala. Ito. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement or whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Kasi may meron ka makukontak na ano dyan eh, ng mga spirit habang binibreak mo yan. So, kailangan mong mag-pray ng cleansing prayer before ka umalis. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit. Kung ikaw lang mag-isa, anoint me with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body. Kung marami kayo, kung ikaw lang, and refresh my body, soul, and spirit. And may the Son of our Holy Cross drive away all evil spirits from us. Kung ikaw lang mag-isa, all evil spirits from me. In the name of the Father. Pag may nakalagay na cross, ibig sabihin niya, mag-sign of the cross ka. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan. Ganyan na. So, huwag yung kalimutan yan, yung mga tinasabi ko dyan, kasi magagamit nyo yan. Okay, ito naman tayo ngayon sa, sino pa? All my life. All my life. Without a doubt, I give you all my life. Ano to? Thanks na abutan kitang mag-live, bro. Tell you good vibes ka sa akin. Halata naman na totoo ka, bro. Di tulad ng iba. Feeling holy ba? Ingat palagi, bro. Okay. Thank you, bro. Thank you. Sabi ni Roland, i-surrender sa pare yun, bro, for breaking. Pwede rin. Sa mga hindi alam yung yung break seals and consecrations, much better, at saka takot sa retaliation, i-surrender nyo na lang yan sa pare. Ang pare ang mag-break at siya na bahala doon. Yun, pwede yun. Okay? Ano naman tayo ngayon sa sabi ni Roland, exorcist priest talaga yan, or sa paring may alam to break the seal in consecration. Yan. Ingon si Eduardo Lariosa, maayong buntag, bro. JD watching diri sa Cebu City. P. Aliosa, good morning sa lahat. Cograve. Noted, bro. Jando, stay safe and healthy always. God bless us all. Mario Dakotanan, hindi Diyos ang rebulto? Tinatanggi sa bibig pero sa gawa sinasamba. Tuwing piyesta ng rebulto, ito ang panahon na pinararangalan, pinupuri. May mga handaan, kainan, inuman ang dahilan ang rebulto. Yan naman ay isang pamamaratang. Kaya kung hinahamon yung mga protestante, ilabas nyo ang aming opisyal na aral na Diyos namin ang aming rebulto. Mario Dakotanan, hinahamon kita. Ilabas mo anong aklat katoliko ang nagsasabi na Diyos namin ang aming mga rebulto. Hinahamon kita, Mario Dakotanan. Ilabas mo. Kung may mailabas ka at malinaw na sinasabi doon, Diyos natin ang ating mga rebulto, talo na ako. Pero kung wala kang may pakita, tumahimik ka na lang. Wala kang may pakita, tumahimik ka na lang. At tuwing fiesta, bakit may mga handaan? Kasi maraming taong dadagsa. Anong sadya nun? Natural, pakals timoy. Ano na sa isang lugar, dadagsa sila? Anong gagawin na doon? Para lang amuyin yung simoy ng hangin? Ganon.
Siyempre, dadagsa yun. Pag yun dumagsa, nasa ng mukha nun? Kusina. Kusina. Anong ulam dyan, Brad? Anong ulam dyan? Ha! Sarap! Kain ka na lang. Meron bang dessert? Meron bang dessert? Meron doon. May spaghetti doon. Bakit? Kanina pa kasi ako kain ng Carlos Kabilain. Iba naman. O sige. Andyan. May spaghetti. Mayroong fruit salad. Yon ang reason bakit naghahanda. Kasi may mga dadagsa na walang ibang sadya kundi ang Pakals Timoy. Ganun yan. Mario Dakutanan. Aral namin yan. Kami ang nakakaalam. Pero kung magmamarunong ka sa aral namin, hinahamon kita, Mario Dakutanan. Ilabas mo ang libro katoliko. Official dogma namin, ha? Aral talaga namin, ha? Na nagsasabi, Diyos namin ang aming mga ribulto. Kung may mailabas ka, talo na ako. Inuulit ko, ha? Kung may mailabas ka, talo na ako. Yan ang sinasabi ko na sa'yo yan. Kung may mailabas ka, talo na ako. Okay. Ito naman tayo ngayon sa isa naman. From Triple X, Vincent Triple X. Grabe, para mo naman itong ano. Welcome to the Thunder Zone. Good morning, Bro JD, watching from Islands Garden City of Samal, Davao del Norte. Good morning din. Welcome to the Thunder Zone. Okay, naman tayo kay Roland. How to get ng CFD certificate, bro? Paano makakuha ng CFD certificate? Anong gagawin? Ito ang gagawin. Magpa-request ka sa bishop nyo na magpadala ng mga CFD sa lugar nyo para mag-conduct ng apologetic seminar. Kompletohin nyo ang apologetic seminar. 20 topics lang po yan. Kompletohin nyo yan. Pagkatapos, makakatanggap kayo ng certificate na natapos nyo ang apologetic seminar. Meron na kayo niyan, meron certificate, hindi lang dyan natatapos ang inyong misyon. Kailangan nyong magturo, mangaral, screening muna bago labas sa field. Screening muna. Yung mga CFD na nagtuturo sa inyo, sila naman ang makikinig, kayo naman ang magtuturo sa kanila. Pag may mali kayong nasabi, i-correct nila. At tuturuan kayo kung paano nyo sagutin ang mga aligasyon ng mga kalaban ninyo. Pag nakita nila na ready ka na, sabak ka na doon sa plaza. Sabak ka na doon sa kung saan sila magsasagaw ng market preaching. Punta ka na doon at ready ka na. At hindi lang yan. Sa gabi, aral ka pa. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko nakumpleto ang 20 topics ko. Hindi ko nakumpleto. Hindi ko nga alam kung may certificate ako eh. Ha? Wala akong naalala na may certificate ako natanggap na ako ay CFD na. Wala akong naalala eh, na mayroon akong certificate eh. Ang alam ko lang ganito. Pag may Bible study, minsan na ako dumadating kasi na-convert na ako. Nung una, nung SDA pa ako, lagi ako nasa Bible study nila para makipagdebate, makipagtalakayan. Pero na-convert na ako, pinuhaan ko na, nangyayari na lang doon is minsan lang ako nakaka-attend ng Bible study kasi nag-drive ako ng tricycle. Tricycle. Tapos nun, tuwing linggo, nandun ako sa DXDD para manood ng Dialogos Pagtuo. Ang ginagawa ni Brother Windel Talibong, aalis siya, ako yung pinauupo niya. Ako yung pinauupo ni Brother Windel. Aalis siya. Brother Jando, take over. Saan ka? Pero kaming lakad ni Sarah. Ba't ako? Ang dami CFD dyan, ba't ako? Diyan, ikaw yung inatasan ko, ikaw mo po dyan sa anchor board. Ako pinauupo ni Brother Windel. Naku, ano ba naman to?
Ang daming mga protestante nakapalibot sa akin. Ano ba to? Dami nila. Dami nila. Magagaling pa ang mga yan. Magaling nila. Ako bago lang ako Bago na ako, absinot pa. Dami nila. Yung mga tanong. Grabe, ang bibigat ng mga tanong. Gusto nyo ng ebidensya? Nung ano ako dati? Yun ay nasa nasa YouTube. Zanjo Marudo yata yun. Zanjo Naruto. Nasa Zanjo Naruto yun Wait lang pakita ko muna sa inyo browser. Ito ko sa inyo yung ano ko. Yung ako ay nasa pa. Nung ako ay kakaupo lang sa CFD, anong ginagawa ni Brother Wendell? Ito tayo sa sa YouTube tayo. Dito tayo sa Zanjo Naruto. Zanjo Naruto. Okay, Zanjo Naruto. Eto. Yan. Zanjo Naruto. Videos. Yan. So, ito pala yung video ko kay Warren Bisirillo. Ito, asan yung ginagawa ko rito? Puro Rafaela. Ito, nasa gilid ako. Yan. Ako yan nakaputi na yan, Ako nakaputi na yan, So, nandyan ako, pinauupo ako dyan. Meron pa dito yung kalabang ko, Mario Look, tsaka wait lang ate, search na ba? Mario Look ba yun? Look? Search. Ito, Mario Look. Ito, pinauupo ako rito. Dialogo sa pagtuo, July 10. Tagal na pala nito, July 10. Ano to? 2011. Dami kong dito. Nakaupo ako dyan. So, andyan ako. Yan. Ako yung pinauupo nila. Sa DXD. Hindi ko pa kabisado yung Hindi ko pa kabisado yung pagtuturo Pero dahil doon sa ako yung pinagkatiwala ni Brother Wendell, John Doe, take over. Nag-aral. Hanggang sa tumaas yung nalalaman ko. Hindi sa Bible study, kundi sa talakayan. Ano nangyari? Yung mga reasoning, yung mga kalaban, naririnig ko na-adjust ko na sarili ko, kaya ko nang mag-blend sa kanila. Natuto ako, nakarating ako sa Cebu, sa Bohol, naging kasamaan ako ni Father Darwin. Ito na ako ngayon. Dami ko pinagdaanan para lang makatungtong hindi ko inaasahan na ako'y darating na maging ganito. Hindi ko inaasahan ito. Actually, sa akin lang kasi dati is, Brother Wendell, ba't ito ko? Dati, takot ako dati pag napunta ako sa lugar na walang Wendell Talibong kasi pag ako natalo, wala akong mapagsusumbungan. Ngayon, naisip ko, ano kayang mangyayari kung dumating yung araw na ako'y mapupunta sa isang lugar na walang Wendell Talibong, ano mangyayari sa akin? Ang ginawa ko, aral ng aral. Dumating na napadpad ako sa Dipolog City, napadpad ako sa Dapitan City. Pag may nakakatalakayan ako, wala na akong tawag kay Wendell. Wala ako cellphone So hindi ko siya makontak. Ako na nakikipagdiskusyon, yung nare-recall ko ng mga talakayan sa dialogos pagtuo sa DXDD, ginagamit ko yun sa kanila. Tapos, nakarating ako Cebu, Plaza Independencia, nakarating ako doon. Ginagamit ko rin. Nakilala ko si Edgar Logan, dinala ako sa Bohol. Sa Bohol, ganun pa yung ginagawa ko sa Bohol, ganun pa rin. Hanggang sa napansin ako ni Father Darwin, kinuha ko ni Father Darwin. Pagdating ko sa Father Darwin, aral pa rin, aral. Hanggang ngayon, aral pa rin. So, yung pag-aaral ko na ginawa dati sa CFD,
Though hindi ko na kumpleto yung 20 topics ko. Hindi ko nga alam kung may certificate ako eh. Hindi ko alam kung nakatanggap ako certificate dati. Hindi ko alam yun. Basta ang alam ko, hindi ko na kumpleto yung 20 topics. Pero ngayon, sobra-sobra na nalalaman ko ngayon. Pero kahit na sobra na ito, kulang pa rin. Teka, magkakontra yun dyan do ah. Kulang o sobra? Sobra na ang nalalaman ko para doon sa mga walang alam. Pero sa mga may alam, kulang pang nalalaman ko. Ganyan ang buhay ng Catholic Defender. Oh. So, sinishare ko lang yan sa inyo. No? Wala akong magawa eh. Chikadura ako. Sabi naman dito ni Mario Dakutanan, kung kinikilala ninyo si Jesus na Diyos, bakit walang fiesta kay Jesus na si Jesus naman ang santo ng celebration? Ay, ano yung Christmas namin? Dakutanan, common sense naman. Sabi niya, kung si Jesus ay Diyos, bakit walang fiesta kay Jesus na si Jesus naman ang sentro ng celebration? Bakit wala? Bias kayo. Ang rebulto may fiesta, kay Jesus wala. Idolater kayo. Na mali. Ano walang fiesta? Ano yung namin? Yung aming December 25, ano yun? Para kanino yun? ano ba naman to? Common sense naman. At saka ang pinipiesta, hindi ang rebulto. Ang pinipiesta, yung inilalarawan ng rebulto. Sino yun? Yung mga santo. Hindi ang rebulto. Yan ang problema sa iyo. Kasi mali yung unawa mo. Sige ating buksan yung ating Catechism of the Catholic Church. Pinipilit niya ako maglabas ng Catechism eh. Di malabas ng Catechism. Ito. Ano yung aming katuruan, bro? Para malaman mo, no? Catechism of the Catholic Church. Mabukas tayo. Dito tayo sa 2132. Yan. Okay. Tinan mo ha, ano ang aming turo dyan. Tinan mo. Okay. Ipakita ko sa inyo sa ating, dito. 2132. PDF. Yan. So, okay. Kita natin ito. 2132. Ayan, tingnan ninyo ha. Anong sabi dyan? The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. Ayan, nagising na si Divine. Tubig. Baso, kana, tubig na, hindi, yan no, tubig, kana, tubig na, alebe, tubig yan, kamata na, gising na si Divine, ibig sabihin, kailangan ko na tapusin ito, kasi gising na si Divine, alam nyo na, pag gising na si Divine, distracted na ako niyan, mamaya, si Sainara na naman. Ayun, sabi ko na nga ba, si Sainara na naman. Okay, sabi dito, and, the honor rendered to an image passes to its prototype. Ano daw? Yung honor na nire-render sa imahe, napupunta sa kanyang prototype. Ano yung prototype? Yung kanyang inilalarawan. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Yan ang aming turo. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. Ginagalang lang. Not the adoration due to God alone. Ibig sabihin, hindi namin ibinibigay sa imahe ang pagsamba na ibinibigay namin sa Diyos lang. Mario Dakutanan, palibasa kasi pagtitira ka, mag-base ka sa turo namin, hindi sa maling unawa mo. Ang liwanag niya, no? The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration.
due to God alone. Sa mga nasa Facebook ngayon na gustong makita ang mga pinapakita ko sa screen, ito ay nasa YouTube channel ko lang ha. Nasa YouTube channel ko lang na Jando Alabado TV. I-search nyo lang sa YouTube Jando Alabado, lalabas yung ano ko, yung logo ko na straight to the point. Pagluksan nyo yan, nandoon sa live, nandoon ako, i-click nyo yung live, yan, videos, playlist, live, click nyo yung live, at lalabas doon yung live ko. Makikita nyo sa screen yung aking pinapakita ngayon. Okay, ngayon, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kaya nga sinabing not kasi hindi. Yung aming pagbibigay galang sa mga imahe na direct naman sa kanilang mga inilalarawan ng mga tao is only a respectful veneration at hindi ang pagsamba na para lamang sa Diyos. Napakaliwanag naman ng English, hindi maunawaan. Oh. Tignan nyo. Religious worship is not directed to images in themselves. So, hindi sinasamba ang rebulto. Ha? Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us onto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So, ang tanong, ang rebulto ba ang pinipiesta o ang larawang isinalalarawan o ang taong isinalalarawan ng naturang rebulto? Papayag ba kayo, Mario Dakutanan, sasabihin ng mga taga-ibang bansa ng national hero ng Pilipinas, rebulto? Bakit? When I came to their plaza and I see that man standing at the monument, I asked them, who is that man? And the Filipinos told me, that is our national hero. Oh no. What's wrong with those Filipinos? Their national hero is only a statue? Papayag kayo nun? Papayag kayo nun? Sabihin ng mga Amerikano, I can't believe this, man. How come Filipinos believe that their national hero is the statue standing on their plaza? Ano man na? Yoy na divine. Yoy na divine. Yoy ang pizza divine. It's okay. It's okay. Ngayon wake up na si Divine. Stop na ako. Wake up na eh. Kaya sabihin nito, hindi na titigil ito. Hindi ako titigil rito. So, wawa man ni Divine. Wawa man ni akong Supergirl. Supergirl ni Papa. Ha? Supergirl ni Papa. Aray ko. Ang akong Supergirl. Nga naman ni akong Supergirl. Tiyata Spider-Man. Ha? Tiyata Spider-Man. Salida Spider-Man? Salida Spider-Man? Na Supergirl sa TV o? Na Supergirl sa TV o? Dili si Spider-Man? O, sige. O, salida ta, Spider-Man, okay? Salida ta, Spider-Man. Aba muna. Salida ta, Spider-Man. Okay. So, kailangan ko na mag-out. Ito na yung aking prinsesa. Yung prinsesa ko na talagang distractador. Dumating na. Then, kailangan ko lang itigil ito. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating live. Gagawin ko to araw-araw. Yung straight to the point live natin ay sa YouTube channel lang mapapanood. Tsaka sa Facebook, cellphone ang gagamitin ko.
para imbitahan yung mga nanonood sa Facebook natin. Uy, may nag-send sa akin ng 100 stars. Thank you po. Thank you po. So, mababaw raman ilang pagsabot labi na maunay gitanom sa ilang labaw. O mo lagi na, unay problema sila ha. Okay, so tomorrow, ang tatalakay ko naman tomorrow, paano naman sagutin yung, teka, wait lang ha, double check ko nga, ano yung bukas, ating sasagutin naman bukas is, eto naman, yan. Paano sasagutin ang mga protestante kapag ginamit sa atin ang talatang Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 22? O yan na. So, yan naman ang tatalakay natin bukas ng umaga. Paano sagutin ang pag ginamit sa atin ng mga protestante ang talatang Deuteronomy 4:16 to 22? Ang straight to the point live ko po ay tuwing umaga ko ito gagawin kasi alas 6 ng umaga, tulog pa si Divine. Shalida, Spider-Man. Straight to the point. Ha? Shalida, Spider-Man. Sabi Bain, Shalida, Spider-Man. Sida, Spider-Man. Sida, Spider-Man. Hey. Okay, so kailangan ko na stop talaga ito kasi apurado na si Divine. Bukas ng umaga, alas 6 pa rin. Kaya tulog pa si Divine yan saka si Sainara. Deuteronomy 4:60 to 22 naman topic natin. Yan ha. Kaya sa mga interesadong mapanood ang ating ang ating Bible study for the tomorrow morning, dito lang po sa ating YouTube channel, Bro Jando Alabado TV. Yung mga nila, ating gagamitin lahat ng mga reasoning, mga verses nila, mga reasoning sila, ating gagamitin yon at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano sagutin yon. Okay, dahil wala po tayong oras, shout out na lang ako sa mga nanood sa ating live, i-wash out ko na lahat ito, shout out. Ito ay sina Mario Dakotanan, shout out na lang kay Nyoy Lacson, Roland, kay Triple X Vincent, kay Cynthia, kay Franz Parducho, kay Juliet Fernandez, kay sino pa? Total Eclipse the Blind, kay Yam Montejo, kay Nyoy Lacson Roland, John Ray Albiso, kay Bienvenido Alba. Shout out na lang muna sa inyo kasi naapuran na ako ni Divine. Shida Spider-Man. Shida Spider-Man. Inaapuran na talaga ako. Shida Spider-Man. Sida Spider-Man. Sige. Babay na ako sa inyo. Inaapura na ako dito eh. Okay, kita-kita tayo ulit bukas. Mamaya-maya, magla-live ako sa Facebook, Dialogos Pagtuo. Maya-maya. Bisaya po yun. Sa mga Bisaya, pili kayo manood. Sa Facebook ko, anytime na lang yun. Bakit? Gising na mga chikiting ko eh. Anytime na, depende yun sa bakante ko. Sa live sa Facebook. Pero yung live ko sa YouTube, araw-araw ito, alas 6 ng umaga, siguraduhin ko tulog pa sila. Pag sila nagising na, stop na ako niyan. Sida Spider-Man! Sida Spider-Man. Okay, babay na ako sa inyo tanan. Sa inyo tanan. Bisaya ng makahatan eh. Sa inyo lahat. At kita-kits po tayo mamaya ulit sa Facebook ko, ang next live, Dialogos Pagtuo. Okay? At lagi kayo manood ito sa YouTube channel ko sa Jando Alabado TV. Bakit? Sisikapin ko araw-araw bago episode dito, bago episodes. Okay? Yung mga uploads ko po, tangkilikin din po ninyo yun. Para ma-enjoy naman tayong lahat. Okay, bye-bye na po. And goodbye. At
Yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the point. kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the point. Straight to the point. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the